Bistado matapos maharang sa checkpoint sa Misamis Oriental ang truck na may kargang 3 milyong pisong halaga ng mineral ore na ibiniyahe umano nang wala kaukulang papeles. Nakatutok si Marisol Abduraman. Exclusive. Sako-sakong kargamento ang lula ng truck na ito nang maharang sa checkpoint sa Lugait, Misamis Oriental kanina. Nang inspeksyonin, tumambad ang mahigit 3 milyong halaga ng mineral ore. Ayon sa Police Regional Office 10, galing sabay ng OPOL ang mga mineral ore at ibabiyahe papuntang Iligan City. Hindi po siya nakapagpakita ng mga kaukulang papeles o permit para sa transportasyon ng nasabing mineral ores, kaya agad itong inspeksyon at kinumpiska po ng ating kapulisan, of course in coordination po ng ating Mines and Geosciences Bureau ng DENR. Arestado ang driver ng truck na wala pang pahayag sa ngayon. Lalo raw pinaigting ng Pro-10 ang kanilang operasyon laban sa nasabing iligal na gawain na talamak daw sa Northern Mindanao. Sa katunayan, mula Enero ngayong taon, umabot na raw sa 158 ang kanilang operasyon laban dito. 76 na ang naaaresto at umabot na sa 61 bilyon ang halaga ng mineral na kanilang nakumpiska. Malaki po yung black market po nito. Aminadong Pro-10 na malaking hamon ito sa kanila, lalo't posible raw na may mga local government official at kanila mismong mga kabaro ang sangkot dito. We will not discount any possibilities. Are they from the security forces, police, sundalo? So meron kayong information na ma'am? Yes, actually meron po tayong iniimbestigahan sa ngayon. Marisol Abduraman, nakatuto, 24 oras. Nilinaw ng palasyo na nasa mabuting lagay ang kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. May mga social media posts po raising questions about the President's health. Huwag po tayo masyado maniwala. Ang dami-dami pong fake news. Ano po yung state of health ng Pangulo? Maayos po siya. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, wala umunong basehan ang mga alingas-ngas sa social media kaugnay sa kalusugan ng Pangulo. Tuloy-tuloy raw ang kanyang trabaho at dadaluhan ang mga nakalatag na event. Kanina, pinangunahan ng Pangulo ang panunumpa ng mga bagong opisyal ng Vice Mayor's League of the Philippines sa Malacanang. Wala nang maiuwing kita sa pamilya sa mahal ng gasolina. Ganyan ang malaking dagok na kinakaharap ng maraming Pilipinong manggagawa dahil sa patuloy na pagmahal ng langis. Bukod sa sektor ng transportasyon, problemado rin ang maraming mangingisda at magsasaka. Sa Bauco Mountain Province, hirap ang mga magsasakang ibenta ang kanilang ani dahil mas mahal pa ang gasto sa biyahe. Bagsak presyo na nga kung ibenta ang ilan ang kanilang tanim. Bilang suporta, tumungo ngayong araw sa Mountain Province ang team ng GMA Kapuso Foundation para maghatid ng tulong. Bukas, mga mangingisda, fish vendor at tricycle driver naman sa Cardona, Rizal ang hahatiran ng tulong ng Operation Bayanihan. Sa mga kapusong nais magpaabot ng tulong, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lulier. Pwede rin ho online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards, Metrobank Credit Card at Palawan Pay. Mga kapuso, uso na naman ang mga inflatable pool na pampapresko ngayong taginit. Pero may paalala ang mga eksperto para tiyaking malinis at ligtas itong pagliguan. Alamin ang mga dapat gawin para iwas sakit at hawahan sa pagtutok ni Mark Salazar. Ang refreshing manood ng mga batang gumagawa ng core memory tuwing summer. Biruin mo maliit na inflatable pool lang sa bangketa, talo-talo na. Pinakamabilis at madaling paraan kasi para magpapresko. Lalo ngayong pumapalo sa 42 to 46 degrees Celsius ang heat index o damang init sa ilang lugar. Sa Fajardo Street sa Tondo, Maynila, ang fun way to beat the summer heat nagsisimula tuwing Pasko ng pagkabuhay. Ito yung naging kagawian nila na mag-swimming kasi sa sobrang init na rin. Kaya tuwing Eastern Sunday, merong Fajardo Resort dito sa lugar namin. Sa panahon ngayon kasi marami tayong nakahirapan na nangyari. Ito lang ang kasiyahan namin nagaganap ngayon to. Pasko ng pagkabuhay.
Pang all ages ang inflatable pool dito dahil may adults na bantay sa masyado pang bata sa pool at kapag nagutom, may mga toka rin sa pag-iihaw ng pagkain. Ang lumalabas niyan kapag ka Eastern Sunday, nagiging mukhang piyesta yung yung lugar namin. Nagkakaisa kaming lahat dito, kanya-kanya labas ng swimming pool. Year 2010, nag-start yun. Tapos every year nakagawian na namin gawin to. Pero may paalala ang mga eksperto na hindi dapat kaligtaan. Siguraduhin natin na yung mga naliligo dyan, walang mga skin infections, no? Na pwede nating maisawsaw doon sa tubig at can also be cause of contamination. May mga fungal at bacterial infection na pwedeng maipasa sa contaminated pool gaya ng athlete's foot, ringworm at kulugo. Ang galis at sore eyes mas naipapasa naman through direct contact. Mas mahalagang siguruhin na hindi rin maiinom ng mga bata ang tubig sa inflatable pool. Pwedeng magiging source ng infection yan. Halimbawa may mainom sila na which is a pathogen, no? Infection or mikrobyo. Pwedeng mag-cause ng gastrointestinal infection yan. Pwedeng magtatae, pwedeng magsusuka. Ideally, isang gamit lang, palitan na ang tubig ng pool. Pero aksayado naman. Kaya pwedeng gumamit ng chlorine para mag-disinfect. Pero dapat marunong ka, ha? May mga chlorine na over-concentrated, it can also cause irritation. Kaya siguro they need to get the advice doon sa mga nagtitinda, ano yung proportion ng gallons of water and then the amount of the chlorine na ihahalo nila doon sa inflatable pool. Huwag din kakalimutan mag-hydrate ng katawan dahil yan ang palaging nakakalimutan pag nasa tubig na. Napaka-excited sila, talon ng talon, takbo lang ng takbo. But the fact there na na-expose nila sa init, akala nila basa yung katawan nila, hindi sila dehydrated. But that's why mother should always see to it that at least every hour, no, na expose ka sa init, makainom ka lang ng half glass or 1 glass of water para hindi sila ma-dehydrate. At mag-sunscreen dahil ang sunog ng araw ay pwedeng umabot sa first-degree burn. Mark Salazar, Nakatutok 24 Oras. Abril na naman, palapit na naman ang deadline para sa filing ng Income Tax Return o ITR sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Pero sa totoo lang, all year round po ang mga transaksyon doon na madalas matagal at kung minsan pabalik-balik pa. Sinilip natin yan sa pagpapatuloy ng ating special report kontra red tape. Dahil kung taga-BIR ka, dapat nagsisilbi ka. Bawal ang red tape. Nakatutok si Darlene Kai. Ang sabi nga, bukod sa kamatayan, may isa pang bagay na tiyak daw sa mundo. Yan ay ang pagbabayad ng buwis. Kapag namili ka, tuwing sweldo, nagnenegosyo, nagbenta ng ari-arian, kahit mga ari-ari ang ipapamana sa iyong mga kaanak oras na ikaw ay mamatay, may babayarang tax. Pagdating sa usaping tax o buwis, ang Bureau of Internal Revenue, BIR, ang ahensyang namamahala rito. Noong 2025, mahigit 3 trilyong piso ang nakolektang buwis ng BIR. Ang buwis na yan ang ginagamit sa pagpapatakbo ng mga serbisyong pampubliko mula sa edukasyon, mga ospital, infrastruktura, flood control, pati sahod ng mga namamahala at nagtatrabaho sa gobyerno. Sa mga RDO o Revenue District Office, nagsisimula yung proseso sa pagkuha ng number dito. Dito pa lang ay ide-determine o malalaman na nila kung tama at kumpleto yung mga requirements at dokumentong hawak mo. Kapag may mali o kailangang i-correct o may kulang, kailangang bumalik ng taxpayer hanggang sa makumpleto nila ito. Sa ilang transaksyon katulad ng transfer of business, kailangan mo nang dumaan sa iba't ibang counter para doon sa prosesong tinatawag na routing o verification of records. Dito, dapat ilang oras lang tapos na ang iyong transaksyon.
Pero iba yan sa naranasan ni Angelita sa isang RDO dito sa Cavite. Sa pagkuha ng tax identification number o TIN ID para makapagsimula sa trabaho, inabot siya ng 4 na araw sa pagkumpleto ng requirements. Yan daw ay kahit nagpasa na siya ng requirements online. Pang-4 na po ako balik-balik dito po. Apat na bakit? Kasi po ma'am, mahirapan. Minsan nakakahabol ka, minsan hindi po. So, anong oras ka dumating dito? 8 po. Hindi natapos ako, I think, mga 2 na. Opo, So, 2. 6 hours? Yes. 6 hours ka po nakaupo dyan. Kailangan talaga pasipagan po ang pila. Nakuha ko po yung PIN number, but online na naman ulit po para sa ID. Si Grace, pangalawang araw naman ang dumarayo para maayos ang verification at update ng TIN ng kanilang negosyo. Kasi nung unang bumalik ka, kailangan mo pang i-comply yung ganito. Kailangan, hindi na lang yung isahan na kung anong requirements na needed mo bago ka bumalik para dire-diretso sana. Sa isang RDO naman sa Batangas, nakilala namin si Nika, hindi niya tunay na pangalan. Pang-4 na araw na niyang tinatrabaho ang business registration ng kanilang sari-sari store. Sinubukan daw niya ito gawin online pero hindi niya ma-access ang portal nang hindi updated ang kanyang mga detalye. Kaya personal pa rin siyang nagpunta. The first time I came to BIR, I came in late. So nakapasok naman ako kaya lang nagkaka-off na. So I was told to come back. So then the next time that I came back, so medyo maaga na ako. And then kaso naman, after 30 minutes, nag-offline yung system. So we were told to walang kasiguruhan how long it would take. So I decided to leave. Pagbalik kinabukasan, sinabihan siyang kulang ang dala niyang requirements. Sa pang-4 na araw, nakuha na niya ang business registration. Yun nga lang, sa pabalik-balik ko, it could have been done in a day. Kaso ilang beses akong pauli-uli just to get it. Sa inilabas na listahan ng Anti-Red Tape Authority, lumalabas na pangatlo ang Bureau of Internal Revenue sa top 10 most complained government agencies sa bansa. Sa 336 na complaints na natanggap ng BIR, 59 dito ang nasa jurisdiction ng ARTA o ARTA-related, kung saan top violations ang hindi pagproseso sa tamang oras, mga kasong kailangang sumailalim sa policy or regulatory review, at ang hindi pag-asikaso sa mga aplikante sa loob ng oras ng trabaho. Sa pananaw ni Raymond Aguilar, chairman ng PCCI o Philippine Chamber of Commerce and Industry, may lugar pa para mapasimple ang mga proseso ng BIR. Sometimes you have to go through so many channels. Trying to solve what issues they have is very complex. The requirements for all the documents is not easy, and it disrupts your day-to-day operations. One of the issues with BIR is the redundant requirement of documents after documents. Whenever there is red tape, whenever there are delays, there is room for corruption. Diba? Pabilisin natin to. Ayon sa BIR, bilang nagseserbisyo sa milyon-milyong taxpayer sa bansa, kinikilala nila na may mga pagkakataong hindi naaabot ang inaasahang antas ng serbisyo. Nakikita raw ang feedback mula sa ARTA para matukoy ang kakulangan at mapahusay ang karanasan ng mga taxpayer. Sabi nila, sa 336 na reklamo laban sa BIR, 330 dito ang naresolba. Patunay ng pagsisikap ng ahensya na agarang matugunan ng mga problema. Sa mga pangunahing concerns sa lumabas sa ARTA report, ito raw ang mga bagay na kanilang pinagtutuunan ng pansin sa paglunsad ng BIR DARES Reform Agenda noong January 2026. Kabilang ang 27 ongoing digitization initiatives ng ahensya. Hindi naman namin tinatanggi na talagang may mga pagkakataon na down yung ORUS o yung online registration and update system. And priority ho natin yan, ini-enhance ho natin yan para maiwasan nga yung mga times na down siya sa system. So yun naman ho talaga ang ultimate goal na as much as possible, kung maaari 100% na ng BIR processes ay digital na, hindi wala ng face-to-face interactions para maiwasan nga yung corruption. Patuloy din nilang tinitignan kung paano pa mapapagaan at mapapasimple ang sistema, tulad ng pagbabawas ng mga dokumento, paglilimita sa isang letter of authority lang ang posibleng matanggap kada taxable year, at ang pagpapalaganap pa ng taxpayer education. Dagdag pa ng BIR, handa rin silang tumulong sa 3 taxpayer na nabanggit sa ulat na ito upang ma-review ang kanilang mga kaso at matugunan ang kanilang mga hinaing. Hopefully with the reforms that we are doing, may pauunawa namin sa mga taxpayers na sana mabago ang kanilang perception. Una, makita nila ang BIR na katuwang nila
sa pagpapaunlad ng ating bayan at maunawaan nila ang pagbabayad ng buwis ay hindi dapat i-consider na burden, no? Kundi isang source of pride, isang kontribusyon na maipagmamalaki nila sa nation building. Ang buwis ay mula sa dugot pawis ng bawat Pilipino. Kaya responsibilidad ng gobyernong iparamdam sa atin ang saysay at halaga ng pinaghirapan natin. Mula sa pagkolekta hanggang sa paggamit ng bawat piso. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Nangako ng tulong ang Department of Migrant Workers sa mga naiipit na OFW na hindi makabalik sa kanilang trabaho sa Middle East dahil sa nagpapatuloy na giyera roon. Nakatutok si Chino Gaston. Makalipas ang 5 linggo, wala pang palatandaan na humuhupa na ang giyera sa pagitan ng Amerika at Israel sa Iran. Kaya maraming overseas Filipino workers o OFWs na dating may trabaho sa gitnang silangan, nagkakaproblema raw sa pagbabalik doon. Hindi pa masabi ng Department of Migrant Workers o DMW kung ilan ang eksaktong bilang ng mga apektado. Gumagawa pa tayo ng talaan in terms of kung sino yung mga hindi makapanumbalik. Galing ako sa Middle East at meron talaga mga sektor na apektado. Hospitality sector, transport, restaurants, at pati construction nga eh. So, sila muna ay inaabisuhan natin, wag muna magpatuloy kung wala naman dadatnan na mga trabaho sa abroad. Meron din kasi mga pinapauwi. Ginagawa na raw ang lahat ng gobyerno para matulungan ang mga OFW na hindi makabalik ng trabaho. Isa sa mga tulong ng gobyerno ang bayanihan para sa balikbayang manggagawa na layong bigyan ng ayuda at tulungang magnegosyo ang mga hindi makaalis ng OFW. Sinabi naman natin na since day one, tinutulungan natin yung mga hindi makaalis for one reason or another. Kaya tayo ay nagbibigay ng tulong para sa mga OFWs na ito, yung ating pondong pinansyal, tutulungan natin sila kung di sila muna makaalis. Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, magpapatuloy ang malinsangang panahon sa halos buong bansa bukas. Ayon sa Pag-asa, sa ngayon ay halos walang kaulapang naobserbahan sa Hilaga at Gitnang Luzon. Dahil yan sa umiiral na ridge of high pressure area na pumipigil para makaakyat ang hangin na nabubuong kaulapan at nagdudulot ng mga pag-ulan. Kanina, naitala ang pinakamataas na heat index sa Alabat, Quezon na pumalo po sa 43 degrees Celsius. 42 degrees Celsius naman ang naitala sa San Jose, Occidental Mindoro at Dumangas, Iloilo. Bukas, posibleng muling pumalo sa 42 degrees Celsius ang heat index sa mga nasabing lugar. Matindi rin ang damang init na inaasahan sa iba pang lugar sa Visayas at Mindanao. Pero sa kabila ng alinsangan, maging handa pa rin sa posibleng pag-ulan. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas, may tsansa ng ulan sa Bohol at ilang bahagi ng Mindanao. Pagsapit ng hapon, posible na rin ang mga kalat-kalat na ulan sa Cordillera, Catanduanes, Eastern at Western Visayas, kasama ang Negros Island. Nananatili ring mataas ang tsansa ng ulan sa Mindanao. Sa Metro Manila, mababa naman ang tsansa ng ulan pero huwag pa rin kalimutang magdala ng payong.